Good morning sa tanan. Niya nasabtan nining sa kabuntagon nining adlaw nga Saturday. Dili na to pakyason ang pag himaya sa atong Ginoo nining sa kabuntagon tungod kay nagpabilin pa ang atong motto nga sige first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Amen. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you, who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you, who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. We breathe and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high, when you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. Oh God, I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you, who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. We breathe and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high, when you build our faith, well, Jesus is coming back again. Ooh, hallelujah, hallelujah, Jesus is coming back again. Hallelujah, hallelujah, Jesus is coming back again. Ooh, hallelujah, hallelujah, Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you glory, oh God. We give you honor. For you are worthy, 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 oh God. Yes, Lord, thank you kayo, Ginoo, Lord, sa imong kayo sa among kinabuhi nga sa matag sa buntag, Lord, kay ipasinati nimo, kay pabati nimo ang imong mercy bago kanunay matag adlaw, Lord. Salamat kayo ni Ana bisad pa sa imong paghatag kanunay kanamo, Lord, sa kalidad, malinaw, hinanong kakatulog, Lord. Thank you kayo sa among pagmatag, Ginoo. Imo kami nga i-enable, O Lord. Thank you kayo sa panining laing matahong nga adlaw Saturday, O Lord, nga aning adlaw. Masinatin usab na mo, Ginoo, ang daghang kaayo mga
maayong mga butang nga nagsumikat kanimo amahan. Dalaygon ka og opportunity alang ka namo makapadayon sa pag-alagad kanimo, makapadayon sa pagpamuhat sa mga bulaton sa maniini, makapadayon sa pag-alagad kanimo pagkinabuhing Kristohanon, Lord. Thank you kaayo sa tanan. Dalaygon ka, Lord, so walay katapusan. Dawata ang among mga pagpasalamat pagdayeg pagkimaya. Pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Hesus Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Hallelujah. So na nasabta sa pagtuo na sad pagpakli kasab sa hubo nga passage in the Bible nga nagpabilin pa ta nga naa pa ta sa prophetic book nga Book of Zechariah. Zechariah di ay. So diya sa Zechariah makita nato dinha nga ang Zechariah has only chapter 2, no? Chapter 2 sa Zechariah has only 13 verses. Okay, 13 verses. Pakli lang gyapon ta, kutlo lang gyapon ta sa highlight. Ang number one nga highlight diya sa Zechariah chapter 2 verse 1 to 13 nagisgot ni diha sa vision ni Zechariah, no? Ni Zechariah. Ang vision ni Zechariah mahitungod sa renewed Jerusalem, kanang bag-o na nga Jerusalem, dili na siya daan nga Jerusalem nga dili submissive diha sa will ni Lord, diha sa dili ka sunod, dili ka follow sa pagbulotan ni Lord. So gipakita ni nga vision kang Zechariah. Unya ang vision nga nakita ni Zechariah sa bag-o New Jerusalem ang tawag, no? Puno sa mga tao, full of people nga ni spreads ni beyond its wall, no? Kanang nikuyanap ni lagbas sa kanang dingding sa wall sa Jerusalem. So makita nato, no, nga kita gitawag man ta nga spiritual Israelites, no? Actually wala appeal sa we are not chosen, no, because Israel is the only chosen nation, no? Jerusalem, Judah is the only chosen people of God. Pero ni-spread niya kanato gitawag man tang mga hintil, no? Ni-spread, ni kuyanap, ni-spread out, no? Ni-spread out ang kaluwasan sa Ginoo nga wala lang na-confine sa Jerusalem. Wala lang na-confine ang opportunity to be saved, no? Opportunity to be chosen. Wala lang na-confine sa Israel kundi ni spread out niya ni abot diri sa ato mga hintil o kita nakaangkon sa kaluwasan na tagantag kay gayunan nga maluwas. So muna ang vision ni Zechariah nga tungod ana dunay mga Jewish, dunay mga Israelites nga exile, no, tuwa sa lain-lain nga mga kanasuran nga nahimong exile, nahimong mga langyaw, no, ng mga langyaw unya sa diyang makakita po ang mga exile Israelites, ma-attract sila sa dilang makita nila nga uy nagkaanam og kadaghan ang mga Kristohano, nagkaanam og kadaghan ang mga chosen people of God. So ma-attract sila. So mao na siya ang number one nga highlight nga nakita nato sa chapter 2 verse 1 to 13. That's the number one, no, nga nagisgot dinhi nga in the third vision of Zechariah, no? He saw the renewed Jerusalem full of people, no? Puno sa mga tao, that full of people that it spreads out, ang mga tao nilapas na. Wala na dili na ma-confine sa kanang Jerusalem, no? Nilapas ang mga tao sa kadaghan sa tao sa kapuno sa Jerusalem, nilapas sa mga dingding. So full of people that it spreads beyond its wall, no? So ma-attract ang mga taong magtan-aw kay tungod kay di ba ang mga other nations baya kay gatan-aw baya sa Jerusalem o gatan-aw sa Israel, no? So gaka-attract sila nga inganaana ang kakahitabo. O even kita gatan-aw gihapon ta sa Israel kay because of them na naapil ta. So nidaghan og samot ang mga chosen people of God because of Israel na naapil ta sa kaluwasan, no? So mana siyang nakita nato that the third vision of Zechariah anticipates renewed Jerusalem full of people that it spreads out beyond its wall.
No, it's wall. O mo na nakita nato. Then nakita nato diya sa verse 5 di ay sa verse 5 put ingon din ha ang verse 5 nag-ingon diri ah ang verse 5, sa bang verse 5. And I will be to her a wall of fire all around, declares the Lord, and I will be the glory in her midst. No, so nakita nato nga Jerusalem's increased population di ay will require that it be without walls. So dili na wala na dingding, wala na wall, wala na paril, di ay paril, wala na kural no ang Jerusalem. Kinahanglan no because the Lord Himself will provide a protective wall of fire. Si Lord mismo ang mamahimong protective wall sa Jerusalem. Muna kita na to karon nga the Lord is our shield, no? Kitang mga Kristohanon nahimo na to nga si Lord, siya na ang atong protector, siya na ang atong shield, siya na ang tanan nga mag-serve as a wall sa atong kinabuhing Kristohanon. No, so that's the second highlight nga nakita nato that Jerusalem's increased population will require that it be without wall. That the Lord Himself will provide a protective wall of fire around it. No, so si Lord na ang mamayhimo nga protective wall, no, para nga ang mga kaaway dili na basta-basta. Kita dili lang makita no, pero kita mga Kristohanon na ay kanang na ay shield nato nga gasiga no, wall of fire nga dili ka basta-basta pagkilabot ang kaaway no sa Dios ngari kanato. Taman lang sa kana bitaw iya lang tang plantig-plantigon ang mga Kristohanon ingon nani no, plantig-plantigon lang sa kaaway sa mga arrows ada, pero dili gid ka penetrate. Why? Na in the spirit no, dili nato makita in our naked eye. In the spirit there is that protective wall of fire nga gapalibot sa ato nga gakakita sa kaaway ng lalanta kabalo no, pero gakakita sa kaaway ng naamo nang bisan unsa kaon pag target sa mga arrows of kaning problems, arrows of testings and trials no, persecutions, dili kita kakaunsa, dili ta ka pin down kay na. So gitawag man ta nga spiritual Israelite, so munang atong situation, munang atong kahimtang karon because of the grace of the Lord, not because we are worthy but because of the grace of the Lord. So nakita na ni Zechariah nga vision. So praise be to God kay tungod sa nagkadakhan nga mga tao nga nakita ni sa vision, nahiapil ta adtong adtong kadaghanon no nga mga tao nga it spreads out its wall no sa Jerusalem nga grabe kaduot, grabe kabagka nga mga tao nga dili na kinahanglan nga butangan pa og wall ang Jerusalem because the Lord Himself will become or will provide or will become a protective wall of fire aron nga ang kaaway dili makahilabot no, protective wall of fire around it. So inana ang nahitabo dayon naapay nakita na to sa verse 8 no, ingon din na word sa verse 8 nga nag-ingon nga after His glory sent me. For thus said the Lord of hosts, after His glory sent me to the nations who plundered you, for He who touches, no, kini atong tanaw na take note sa word nga, for He who touches you, touches the apple of His eye. No, touches the apple of His eye. So makita na to nga, kanang how marvelous and wonderful it is no to think nga kita nahimo ta nga apple of the eye of God, kanang bang dili ka basta-basta panghilabot ang kaaway sa ato kay kinahanglan pa mananghid siya sa Ginoo kay dili gid siya kahilabot no. Mo lagi arrows ra ang iyang labay-labay, pero he cannot totally touch us kay nahimo nga apple of the eye ang mga katawhan sa Dios no, ang mga katawhan sa Israel ug kanato nga nahimong spiritual Israelites no, nahimo ta nga apple of the eye. So kaning word nga after His glory sent me diya sa verse 8 no, the Lord sent me, or the Lord sent Zechariah di ay to declare that the judgment will come to those who plundered God's people.
So kung naay manghilabot sa mga katawhan sa Dios, i-judge gid ni Lord, kastiguhon ni Lord, hukman ni Lord kung naay mga manghilabot sa iyang mga katawhan. No, ingon dinhi nga the Lord sent Zechariah to declare the judgment will come on those who plundered his people, the apple of the eye. Ano, God's people who is the apple of the eye. Ang meaning sa apple of the eye is the heart, no? The heart of the eye of God. Ang nga iyang value pag-ayo. Mo nang gi-value pag-ayo kay ngano kanang especially ang heart, no, dako gyud kaayo og significance ang heart, mamanggani nga after gid si Lord sa heart nato kay we become the apple of his eye, no. So morning nakita nato sa verse 8, no, the Lord sent Zechariah to declare the judgment that will come to those who plundered God's people. Katong manamastaman sa mga katawhan sa Diyos, God's people who is the apple of his eye. Hallelujah. Thank you, Lord, that we become the apple of your eye. Then in verse 12, lock up tano, in verse 12, ang ikaupat nga highlight nga makita nato, no, nga makita nato sa verse 12. Ang sa ingon diri sa verse 12, and the Lord will inherit Judah as his portion in the Holy Land and will again choose Jerusalem. Bisan pag magkabalintuwang, no, ang kalibutan, pilion gid gihapon ni Lord kita nga mga katawhan niya. Pilion gid gihapon niya ang Israel, pilion gihapon niya ang Jerusalem kay nahimo niya nga dwelling, nahimo ni Lord nga gi-choose ni Lord nga ang Jerusalem mahimo niyang dwelling place of his presence, no. So though the nations will come to worship, no, though time will come that the nation will come to worship the Lord, Judah and Jerusalem will still be his chosen portion. So naagi favor gyud kaayo ni Lord kay bisan pag tanan nasod makaila na kaniya, tanan nasod mo acknowledge na kaniya, tanan nasod mo simba na kaniya, pilion gyud gihapon ni Lord ang Judah, pilion gihapon ni Lord ang Jerusalem, ang part of Israel nga iyang portion, no. So inaana kalab ni Lord ang iyang mga chosen people. Bisan pa sa atong kinabuhi karon, bisan unsaon pa ta sa kaaway sa mga tawo, pag bugal-bugal, ana ang favor ni Lord naa gyud gihapon sa iyang mga katawhan. So makita nato nga pilion gyud gihapon ta ni Lord. Mo nang ingon diha sa Jeremiah nga I have loved you with an everlasting love, and I have drawn you with my loving kindness, no. Everlasting ang gugma ni Lord. Ikaw may ka nga dili ko worthy, nganong dili ka worthy, ikaw gid gihapon akong pilion. Kana bitaw grabe ka comforting ang 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 tingog sa Ginoo sa diyang mabati nimo no nga bisan pag dili ka worthy, pilion ka gihapon nako, ikaw gid gihapon akong tawgon, ikaw gid gihapon ang akong tawgong anak nako, no. So inaana ba, grabe nga favor na ni Lord nga makita nato nga the Lord siya ingon diri sa 12, and again I will again choose Jerusalem, no. I will again choose Jerusalem. Pilion gyud gihapon ta. Dili ko worthy, Lord, nganong ako gyud, nganong ako. Ngayon si Lord nga nganong dili sab ikaw. Anaon ta ni Lord. Amen. So munang upat ka butang highlight nga nakita nato diha sa chapter 1 sa book at chapter 2 sa book of Zechariah nga nakita nato nga upat nga highlights diha sa chapter 2. So sa next morning chapter 3 na sab ang atong hisgutan kung unsay nahisulat na po diha sa book of Zechariah chapter 3. Amen. O mag-ampo ta, labing balaan gamhanan may gugmaon lang ito namong amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong kanunay nga pag atiman ka na mo Lord labi sa among espirituhanon nga aspeto ugan sa matag sa buntag ga-nourish nimo ang among spiritual aspect. Salamat kaayo ni ana Lord. Nagapray kami ning adlaw Ginoo samtang kami padayon nga mamuhat sa buluhaton nimo, padayon ka makig-uban ka na mag-provide ka namo sa mga butang nga gikinahanglan namo nga
asang kapon aron kami magmadaugon kanunay sa matag adlaw. Thank you kay ni ana Lord nga ang imong presensya di gyud mo bulag kanamo. Labi na Lord sa mga kaigsunan nga manarbaho bisag Saturday na trabaho, mga kaigsunan nga na eskwela bisag Saturday, mga teacher namo nga mga kaigsunan nga naay online nga walay undang everyday na ay online job. Bani sila Lord, mga kaigsunan namo usab nga naay mga business nga gipang manage Lord, wala puy undang adlaw-adlaw Lord, tudlo sila nga i-honor ka Ginoo aron Lord ang prosperity mudangat kanila Lord nga prosperity that comes from you, dili prosperity that comes from the world kundi prosperity that comes from you, O God. Salamat ug salamat kaayo because your presence is more than enough, Lord. Sa Amahan, salamat kaayo. Dawata ang among mga pagpasalamat, pagdaig pagimaya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.